Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat at nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. Sama kayo naroon, gabi man o araw sa inyong kinaroroonan. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. Sa ating mga kaibigan at mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao, kahit pa man ang nasa ibayong dagat. Kumusta kayong lahat at welcome na naman sa gabing ito sa muling pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong. At atin din pong kumustahin ang ating pong regular partner, ang ating pong kapatid from Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard. Kumusta po kayo diyang kapatid sa inyong kinaroroonan? Maraming salamat po. Magandang gabi po sa atin pong lahat muli. Narito po tayo upang patuloy po tayo sa ating programa at maayos naman po sa tulong ng Panginoon sa lugar po na ito at ganoon din ang panahon, maayos naman po at maganda naman po. Kaya magandang gabi po at antabay po tayo sa ating program. Okay po, salamat Brother Bernard. At dito rin naman sa ating kinaroroonan ay so far so good. Maayos din naman ang ating pong ah, weather, ating kalagayan dito. Walang ulan. At salamat sa muling pagkakataon, no? Sa pagkakataong ito na tayo po muli ay nagkaroon ng live upang patuloy po nating ibabahagi ang mga salita ng Diyos. At ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral sapagkat ang part 1 ay ating pong natalakay kagabi at ito po ang part 2 sa Matthew 24. Ang ating pong topic ay may pinamagatan, Matthew 24, the Sun, God, and its Eagle. So ito po ang ating pong matutunghayan at pag-aaralan sa gabing ito mga kaibigan at mga kapatid. At bago po natin pag-aaralan ang mga salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Lingin natin sa Panginoon ang kanyang banal na espiritu na samahan tayo sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng inyong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Diyos ni Abraham, Isaac at ni Israel. Diyos na nagmamayari sa aming pong mga buhay. Narito muli ang inyong pong mga abang lingkod sa gabing ito upang pag-aaralan ang inyong pong mga mahiwagang salita. Una sa lahat, amang banal, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo, saan man kami nasumpungan na nagkulang at nagkasala, sa isip man, sa salita at sa gawa, naway inyo kaming patawarin upang magiging karapat-dapat kaming pag-aralan ang inyong pong mga banal na salita sa gabing ito. At maraming salamat sa buhay, kalakasan, gandang kalusugan na patuloy niyo pong ipinagkaloob. At muli sa gabing ito, ang aming kahilingan, amang banal, sa amin nawa ang inyong pong banal na espiritu, ang kaalam, karunungan, kaunawaan, upang maihayag ang inyong pong mga katotohanan. Ganon din sa amin pong mga sumusubaybay ang unawa, na maunawaan ang inyong pong mga banal na salita upang magiging gabay at magtuturo sa tamang landas, tamang pamumuhay na naayon sa inyong kalooban. At salamat sa inyo pong patuloy na pag-iingat sa amin, sa inyo pong walang sawang pag-ibig sa amin. At ang aming kahilingan, ang aming pong mga kaibigan na nasa karamdaman, naway inyo po silang dalawin at pagalingin sa kanila pong mga karamdaman. At ingatan kami sa gabing ito at iligtas sa lahat ng uri ng kapamakan. Nawa ang biyaya at proteksyon ay patuloy niyo pong igawad sa bawat isa sa amin. Ang kapurihan ay sa inyo lamang. Kami pong ibinabalik sa inyo ang pasalamat. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Jesucristo na aming personal at kapagligtas. Amen. Alright mga kaibigan at mga kapatid,
Sa gabing ito, antabay po kayo at napakahalaga po na ati pong malaman ang paksa na ati pong pag-aaralan. Ito pa rin po ay patungkol sa Matthew 24. So ito po ang part 2 ng ating pong pag-aaral. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong regarding po sa ating pong topic. So atin na pong ibigay ang panahon sa ating pong partner, Brother Bernard Marinda. Go ahead, brother. Maraming salamat po, brother. At ngayong gabi ay atin pong ipo-continue po, ipapagpatuloy po yung Mateo 24 patungkol din sa mahalagang binanggit o winika po ng ating Panginoong Hesukristo po noong panahon na nandito po siya sa lupa. At mahalaga na ating naunawaan kagabi na napakahalaga po ng Mateo 24. Kasi nga daw po ang purpose kung bakit winika iyon ni Kristo ay upang hindi po tayo madaya o mahulog po sa anumang deception at delusion na gagawin po ng kaaway sa mga huling araw po na ito. Kaya yan po ang purpose ng pagtuturo ni Kristo at ganun din itinuturo natin. Sabi nga ni Ellen White ay kailangan daw nating ituro at pag-aralan po ang Mateo 24. At ngayong gabi, i-continue po natin yung part 2. Part 2 po ito. May kasunod pa rin po itong part kasi medyo malawak po ito. Yes Dito po, po yes po. sa part 2, atin pong pag-aaralan yung tinatawag na abomination of desolation. At dito natin bibigyang pansin kung bakit po na hinatulan ang bansang Israel o yung mga Hudyo nung panahon ng unang siglo. At ganoon din titingnan natin ano ba yung tinatawag na abomination at saka yung desolation na nandyan sa Mateo 24 na binanggit din po ni Propeta Daniel sa Daniel 9. So ngayong gabi yan po ang ating titingnan ang patungkol doon sa sun god na nandiyan pero hindi natin direktang mababasa sa text kundi nasa historical context ng application ng Mateo 24 kasi nga dual yung prophecy gaya ng pinag-aralan natin kagabi. Ang katuparan ng Mateo 24 ay dalawa po gaya ng sinabi rin ni Ellen White. Ang unang katuparan po ay ang pagbagsak ng Jerusalem at ang ikalawang katuparan po ay para sa huling mga araw or sa end time ang pagbagsak naman ng sanlibutan po natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. So pag-aaralan natin diyan ang sun god at saka yung symbol niya na eagle dito po sa Mateo 24. So yan po ang ating bibigyang pansin sa pag-aaral. So balikan natin yung apat na stage ng Mateo 24 o mga yugto na sinusundan natin kung paano natutupad sunod-sunod ang mga hula or propesya na binanggit po ni Kristo. Tingnan natin po sa next slide yung apat na yugto na nandyan po sa Mateo 24 po. Titingnan po natin yan kung ano po yung apat na stage na binigyan na rin natin ng konting pagtanaw kagabi po sa ating pag-aaral sa part 1. So makikita natin dito may apat po na yugto kung paano sunod-sunod magaganap ang prophecy po na binanggit ni Kristo. At yan pong apat po na yan ay chronological order po yan. Ibig sabihin, sunod-sunod ang pangyayari po. Hindi pwedeng may mauna at may maiwan, kundi sunod-sunod po ang katuparan. Pag natapos ang isa, susunod ang ikalawa, ang pangatlo, hanggang sa pang-apat, hanggang umabot po sa panahon ng pagbabalik ni Kristo. Kagabi, pinag-aralan natin yung stage 1 na kung saan binabanggit doon yung ipapangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. At nakita natin, nariyan po tayo sa stage 1 or sa unang yugto na kung saan patuloy po natin na ipinoproklama po ang salita po ng Diyos o ng Panginoon po natin na siyang lalong-lalo na yung ebanghelyo po, yung gospel. At ang sunod diyan, yung stage 2 or ikalawang yugto na tinatawag pong abomination of desolation. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon sa part 2 ng mas malalim po sa historical and textual at contextual ng Mateo 24 po ayon sa prophecy po nito. Yan po ang pag-aaralan natin sa part 2
ang ikalawang yugto po na ating makikita po diyan sa Mateo 24 sa verse 15. Sa next slide, basahin po natin balikan natin yung Mateo 24 sa verse 15 po nito. Basahin uli natin para mas malinaw po makita or maunawaan natin. Nakamute po yata kayo, brother. Ganito po ang ating mababasa. Sorry at nakamute tayo. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Yan po. Yan po ang ating bibigyang pansin ng mas malawak at mas malalim po ang verse 15 ng Mateo 24 dahil ito po yung magbibigay sa atin ng kahandaan or sign na gaya ng binantayan ng mga tagasunod ni Kristo kung paano sila nakatakas po sa panahon ng na dumarating ang panahon ng pagkawasak ng templo ng Jerusalem po. So yan po ang ating bibigyang pansin. Ang sabi, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam o yung tinatawag na abomination na magreresulta po sa desolation o pagkawasak po. Ang sabi, yung mga nakatindig o nakatayo daw po sa banal na dako, ibig sabihin holy place. Ito po yung sanctuaryo or sa yung Jerusalem sa unang aplikasyon ng Mateo 24. Ang sabi, sinasabi rin po ni Daniel o winika na rin po ni Daniel ang magaganap na tinatawag na abomination of desolation. Kaya ang sabi ni Daniel dito, kailangan kinote yung kay Daniel at may parenthesis dito nakalagay. Ang sabi, let the reader understand. Kailangan po nating unawain ang binabanggit po ni Propeta Daniel at ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa tinatawag na abomination of desolation. Yan po ang ating bibigyan ng pansin po sa pag-aaral po nito sa part 2. At ano ba ang tinatawag na abomination of desolation? Sa next po, sabi dito, the abomination of desolation is something you can see. It is not the destruction itself. Because if it was the destruction, how could you flee? Malinaw po. Pag sinabi pong abomination of desolation sa konteksto po ng Mateo 24 verse 15, ito po ay dapat daw nating makita. Yun yung bilin po doon sa verse 15. Ito yung magsisilbi pong sign. Pag nakita na daw po natin ang tinatawag na abomination of desolation, ito po ang magsisignal po sa atin para po ang bayan po ng Diyos ay lumikas na or tumakas na po sa panahon na dumarating po ang abomination of desolation na magreresulta po sa desolation o pagkawasak na tinatawag. Ibig sabihin, ang abomination of desolation ay hindi ito yung magwawasak, kundi ito yung magreresulta kung bakit may darating po na pagkawasak. At pag nakita na daw po ang sign na yan po yung sign na kailangan na po nilang lumikas. Yan po ang ibig sabihin niyan, yung abomination of desolation. At lalaliman pa po natin sa konteksto ng Mateo 24 at sa iba pang bahagi po ng Biblia. Sabi pa nga dito, there is something which those who are inside the holy city can see and which becomes a sign to flee. Malinaw po, ang magaganap na abomination of desolation, dapat po itong makita noong bayan po ng Diyos na naroon po sa banal na dako or sa Jerusalem noong unang siglo. Sa panahon natin ngayon, yung nasa loob ng church or nasa iglesia po ng Diyos sa kanyang sanctuary, sa kanyang spiritual na church na nandirito po sa lupa. At ito yung magsisignal po sa kanilang sign para po sila ay tumakas or lumikas po kapag nakita po nila ang tinatawag na kasuklam-suklam na na magreresulta ng pagkawasak po. Yan po ang ating bibigyan ng pansin. Yan po ang magsisilbing sign na tinatawag. At binanggit din po yan ni Daniel po. Basahin po natin sa next slide
sa Daniel 9 sa verse 26 hanggang 27 po, na kinote ni Jesus Christ sa Mateo 24. Ganito po ang ating mabasa. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalaan ng anuman, at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at magkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Ayan po. Malinaw po. Meron pong binabanggit si Propeta Daniel na propesiya po kung paano po babagsak ang Jerusalem po. Dahil nga sa pag-reject po nila sa Messiah at hindi nila pagkilala po sa Kristong dumating po na nagkatawang tao dito sa lupa po. At ang sabi ni Daniel, meron pong darating na tinatawag na pakpak ng mga kasuklam-suklam. Ibig sabihin po, may pakpak ang kasuklam-suklam po na ito or abomination na magiging sanhi po ng pagkawasak po o pagkasira. Ibig sabihin ay magiging sanhi ng desolation. Ito yung binabanggit po ni Propeta Daniel na abomination of desolation. Na tinuro din ni Kristo, na sabi ni Kristo, kapag nakita na po nila ang abomination of desolation, kailangan na po nilang lumikas po. Yun po ang sabi. Kinote ni Jesus Christ ang Book of Daniel, ang chapter 9, at pinakita niya kung paano matutupad sa panahon ng mga Hudyo hanggang sa panahon po natin ngayon sa ikalawang katuparan ng Mateo 24. Ibig sabihin po, may desolation na mangyayari o pagkawasak. At ang magiging sanhi ng pagkawasak po sa bansang mga Hudyo, dun sa templo po ng Jerusalem, ang sabi, meron pong prinsipe na sasalakay po, nasisira daw po ng city, ng bayan at ng sanktuaryo. Ang prinsipe na tinutukoy po dito, hindi po si Jesus Christ. Kasi iba yung prince dito sa Daniel 9, na yung isa pang prince. Dalawa po ang prince diyan na nasa Book of Daniel sa chapter 9. Yung isang prince po diyan ang tinutukoy ay ang Roman power po. Nasasalakay po sa templo ng Jerusalem sa panahon ng mga Hudyo sa unang siglo po na ipinakita kay Daniel kung paano po magaganap ang propesiya na inulit ni Kristo sa Matthew 24 kung ano po yung magaganap. At after po ni Jesus Christ wikain ang Matthew 24, nung malapit na po maganap ang paglitaw ng abomination of desolation, inulit po ito ng isa sa mga manunulat diyan sa bagong tipan na si Mark. Basahin po natin sa next slide sa sulat po ni Mark sa verse 13 chapter 13 verse 14 po. Sa sulat ng Marcos 13 verse 14. Hindi po, nawala po yata si brother. Okay po, tuloy po natin. Yung binabanggit po ni Jesus Christ sa Medyo book of biglang Mateo humina 24. yung signal ho natin. Okay po, sige po. Dali lang po, brad, ha? Sige lang po. At pasensya na po, mga kaibigan at mga kapatid. Medyo nagkaroon ng
ng technical problem. Kumbaga, umina yung connection. Dali lang po ah. Brother Bernard, Hello po, hello. go ahead po brother. Okay po, naririnig po ako diyan. Hello po. Ayan po, nawala po yata si brother. May technical problem lang po na nangyari po. Pero ituloy po natin yung binabanggit po sa Mateo 24 sa verse 15 na sabi nga ay meron daw pong lilitaw na abomination of desolation. At ngayon tingnan natin kung paano po nung malapit nang matupad ang paglitaw po ng abomination of desolation. Basahin po natin ang Marcos chapter 13 sa verse 14 po nito. Ituloy niyo lang po Brad. Sige po, tuloy ko na po. Sige po. Opo. Ayan, sabi po dito sa Marcos sa verse 13, chapter 13 sa verse 14 po. Binanggit po dito ni Marcos yung magaganap po na abomination of desolation. Sabi nga po niya dito, so when you see, pag nakita na daw po ang abomination of desolation is spoken of Daniel the prophet is standing where it ought not, sabi dito, let the reader understand. Then, let those who are in Judea flee to the mountain. Yun po ang sabi po sa sulat po ni Marcos po. Inulit po niya yung binanggit ni Kristo sa Mateo 24 sa verse 15. At muli pong isinulat ni Mark at ipinakita po niya na sabi niya kapag kailangan daw po na makita, sabi diyan, so when you see the abomination of desolation na binabanggit daw ni Daniel ay kailangan daw po nila na sila ay lumikas na po, yung mga nasa Judea, lumikas na daw po sila sa mga burol or doon sa kabundukan po ng Judea po at sa malayo sa city po ng Jerusalem. Kasi nga ang city po ng Jerusalem kung saan nandun yung sanktuaryo, base sa sinabi po ni Daniel, ito po ay sasalakayin po ng prinsipe na sisira po doon sa bayan at sa sanktuaryo po. Kaya kapag nakita na daw po ang sign ng abomination of desolation, umalis na daw po sa city at doon po sa Jerusalem, sa sanktuaryo po dito. Kasi nga, wawasakin po ito ng Roman power po sa panahon po na yan. Kaya pinatunayan po yan ni Mark nung malapit na pong matupad o malapit nang lumitaw po ang tinatawag na abomination of desolation na hinihintay po nilang sign. At tingnan natin po sa Lucas 21 sa verse 20 kung ano ang tinatawag na abomination na magiging sanhi po ng desolation po. Sabi po diyan sa Lucas 21 sa verse 20, but when you see Jerusalem surrounded by the armies, then know that its desolation is near. Sabi po ni Lucas. Ibig sabihin po, inulit po ni Lucas, kapag daw po nakita na nila ng mga taga Jerusalem po na pinapalibutan na daw po sila ng mga armies ng Roman power, ang sabi, nalalaman po na ang kawakasan o ang desolation o pagkasira po ay malapit na daw po or is near, sabi po ni Lucas po. Ibig sabihin, pag sinabi pong abomination at desolation, ito po yung magiging sanhi ng pagkawasak. Basahin po natin sa Tagalog or Filipino version po. Data po at pagka nangakita ninyong nakubkub ng manghukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Ayan po, malinaw po kung ano ang tinutukoy na abomination na magiging sanhi ng desolation. Ito po yung pagsalakay po ng mga hukbo ng Roman Empire. Nasasalakay po sa templo ng Jerusalem at gigibain po nila ang sanktuaryo ng mga Hudyo or ng Israel po noong panahon po ng unang siglo po. Yan po ang tinatawag na desolation at dahil po sa abomination na gagawin po na yan. Yan ang tinatawag na abomination of
desolation, o ang tinatawag na kasuklam-suklam na pagkawasak po. Pero ang bansang Israel din po nag-apostasy sa katotohanan. Kasi nga nireject po nila ang Misaya po nung nagkatawang tao po ito, at katulad ng mga Pariseo at Iskriba na naging legalista po sila, or naging legalism ang sistema po sa bansang Israel nung panahon po na yun. Kaya naging resulta po sa pag-reject po nila sa Misaya, at sabi nga ni Kristo, hindi po nagkaroon ng bunga yung puno po ng igos, kaya po isinumpa yung puno po. Ibig sabihin yung bansang Israel, hindi na po ito kailanman magiging bayan pa po ng Diyos, kasi nga tapos na po ang provision na binigay po sa bansang Israel. Binigyan sila ng 70 weeks sa prophecy po ni Daniel. O ang katumbas po ay 490 years na provision po bago mag-close of provision ang bansang Israel o ang tribes ng Judah nung panahon po na yan, o yung mga Hudyo. Kaya pagkatapos noon, darating po ang kasuklam-suklam na o maninira na magiging resulta po ng pagkawasak po. Sabi po ni Jesus Christ, sinabi ni Daniel, sinabi din ni Mark, sinabi din po ni Lucas, at pinatotohanan po nila ang sign na hinihintay po nilang makita. At ito daw po ang armies na magpapalibot sa templo po ng Jerusalem or sa lugar po ng Jerusalem. Yan po ang sabi ni Lucas po. Tingnan natin sa next slide kung ano yung tinutukoy ni Lucas na mga armies na magpapalibot po sa Jerusalem. Sabi po dito, notice, pansinin po natin, the abomination is the surrounding of the city by the armies. Yan po ang sabi ni Lucas. Ibig sabihin, ang holy place would have to be outside the city rather than being the temple or the city itself. Ibig sabihin po, sa panahon po na yan, ang holy place po ay hindi na po ang literal na holy place na siyang nakikita natin dun sa loob ng literal na sanctuary, sapagkat ang sanctuary na po na totoo sa bagong tipan ay nasa langit po, ang tinatawag na heavenly sanctuary. At ang iglesia na nasa lupa ang nagsisilbing earthly temple or church po, ang bayan po ng Diyos. At nasa langit ang totoong holy place at most holy place. Kaya kailangan po na umalis ang mga totoong tagasunod ni Kristo sa literal na sanctuaryo sa lupa, kasi po mawawasak po ito or masisira po ito dahil po sa ginawa nilang apostasy at dahil po sa pagdating ng tinatawag na abomination na magiging sanhi po ng desolation. At sabi pa dito, furthermore, God's people were told by Jesus to flee when they saw the Roman eagles. Sabi nga ni Kristo, kapag nakita na nila yung sign ng abomination o yung mga Roman armies or Roman eagles na nakikita nila nung panahon na yan, kapag nakita na daw po nila yun, sabi ni Kristo, sila daw po ay magsitakas na or magsilikas na po ang nasa Judea sa kabundukan. Sabi po ni Kristo sa Mateo 24, they would not be able to flee in the city if the city was then being destroyed. Thus the eagle standard were the harbinger or omen of the destruction of the city. Yan po ang tinutukoy ni Lucas na magiging na tinatawag na sign na abomination of desolation para po makatakas ang bayan po ng Diyos kung sakali na darating na po ang pagkawasak po sa templo ng Jerusalem po, na sisirain po ng tinatawag na prince, sabi po ni Daniel sa chapter 9. At yung sasalakay po na yan, na abomination of desolation, ay ang mga Roman armies daw po, sabi ni Lucas, na ang simbolo po ay ang eagle ng Roman Empire po. Tingnan natin sa next slide kung ano yung emblem or sign na dala-dala ng mga armies ng Roman soldier or armies na pumalibot po sa templo ng Jerusalem nung panahon ni Cestius at hanggang sa panahon ni Vespasian at Titus. Kung titingnan natin dyan sa larawan po, ganyan po ang Roman armies nung first century o nung unang siglo. Meron po silang armor at meron silang hawak na watawat po, at ang watawat po nila or bandila ay meron pong naka-inscribe or naka-emblem po na sign na isa pong eagle
na meron pong mga arrows at meron pong dahon na nakapalibot. At ito pong eagle na ito, simbolo po ito ng Roman Empire nung panahon po ng unang siglo po. At kapag nakita na daw po nila yung sign po ng abomination, sila daw po ay magsilikas na daw po yung mga nasa Judea. Kasi nga darating na po ang pagkawasak. Ibig sabihin, magpapakita muna ang Roman armies ng sign ng abomination at desolation po. Kasi nga may gagawin silang abomination sa gitna ng Jerusalem na magiging resulta ng pagkawasak po. Kasabay ng apostasy na ginawa ng mga Hudyo po na nagaangking sila po ay bayan pa daw ng Diyos. Yun po yung ating makikita na sign noong unang siglo sa unang katuparan ng Mateo 24. Sa huling araw, dual po ang application niyan. Sa huling araw, yan din po ang titingnan nating sign or abomination of desolation na magaganap sa huling araw. Pero in symbolic term or sa huling mga araw po. Iba naman yung aplikasyon or universal na po ang application at hindi na po sa panahon ng Roman Empire, nung panahon ng unang siglo po. At tingnan po natin sa next slide po sa Lucas 19 sa verse 41 to 43. Ano po ang sinasabi diyan patungkol pa ni Lucas about sa abomination of desolation po? Napapalibot daw po sa templo ng Jerusalem po. Ang sabi po dito sa Lucas sa 19 verse 41 to 43, now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surrounding you, enclose you in on every side, sabi po ni Lucas. Ibig sabihin po, ang templo po ng Jerusalem po ay palilibutan po ng enemy or ng kaaway po. At palilibot daw po sila sa lahat daw po ng bahagi ng templo ng Jerusalem or sa lugar po ng Jerusalem. Papalibot daw po sila. Pero sabi ni Lucas, sa panahon na yun, bago dumating yun, hindi pa nila nakikita or hidden from your eyes or nakatago pa daw po sa kanilang paningin or sa kanilang mata. Pero darating daw po ang araw, for that 4 days will come, na makikita po nila na papalibot ang mga enemies na ito doon po sa templo ng Jerusalem po na magiging sanhi po ng pagkawasak po ng templo at ng sanktuaryo po ng mga Hudyo po. Yan po ang sabi ni Lucas po na papalibutan po ng mga Roman armies ang Jerusalem po. Natupad po kaya yan sa kasaysayan? Tingnan po natin yung record sa history po. Sa next slide po. Kung ano po yung na-record ng history. Ayon po sa record po ni Flavius Josephus na historian ng unang siglo po, nung panahon po na yan, ng 1st century. Sabi po ni Josephus sa kanyang aklat na The Jewish War sa chapter 5 sa verse 12 at 1 sa paragraph 1, sabi po ni Josephus, a wall round about the whole city. Pinalibutan po ang buong pader po ng Jerusalem ng mga Roman Empire po. Halos ang buong bayan po ng Jerusalem po ay pinalibutan po ng mga Roman armies or ng mga Roman legion na may daladala pong watawat po ng eagle na sign po ng Roman Empire nung panahon po na. At pinalibutan po nila ang city po ng Jerusalem na siyang sign na dapat makita po ng mga nasa Jerusalem para po sila ay umalis or lumikas na po ng madali sapagkat darating po ang pagkawasak sa templo at sa sanktuaryo po ng Jerusalem. At yan po ang na-record sa history ng unang siglo. Natupad na po yan sa kasaysayan, ang unang katuparan ng Mateo 24. At sa huling araw, matutupad po yan sa ikalawang pagkakataon sa pangmalawakan or pandaigdigang katuparan ng Mateo 24. Tingnan natin po sa next slide, yung patotoo naman ni Ellen White tungkol sa naganap doon sa Jerusalem na pagpapalibot ng mga Roman soldier nung panahon po na yun. Sabi ni Ellen White, sa The Great Controversy sa page 26, sabi niya,
when the idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground, which extend some furlong outside the city wall. Napakadami po na pumalibot na mga Romano po sa templo ng Jerusalem, sabi ni Ellen White. At pinalibutan daw po nila yung holy ground, yung sanctuary po. At ang sabi, then the followers of Christ were to find safety in flight. Pero sabi ni Ellen White, ang mga tagasunod po or mananampalataya ni Kristo, sila daw po ay maingat, iningatan po sila sa kanilang pagtakas nung makita na po nila ang sign ng abomination of desolation o yung pagpapalibot ng mga Romano po sa templo ng Jerusalem o sa lugar po ng bayan ng Jerusalem. Sabi pa, when the warning sign should be seen, nung makita na daw po nila ang tanda o yung sign na nagbababala po, anong ginawa daw po ng mga tagasunod ni Kristo? Ang sabi, those who would escape must make no delay. Ibig sabihin po, yung mga tatakas po ay hindi na nila kailangan mag-alinlangan kasi iyon na nga po ang sign na kailangan na po nilang lisanin or iwan ang bayan ng Jerusalem, ang literal na sanctuaryo sa Jerusalem. Kasi nga po, mawawasak na po yun gawa ng mga Roman armies na nakapalibot po nung panahon na yun. Kaya nung makita na po nila na nagpalibot na ang mga Roman armies, ay umalis na po ang mga totoong tagasunod po ni Jesus Christ nung panahon po na yan. Tingnan pa natin sa next slide. Sa sulat din ni Ellen White, kung ano pa yung nakita nila ng mga tagasunod ni Kristo. Sabi ni Ellen White sa page 41 pa rin ng The Great Controversy, yung gospel, sabi, penetrated into regions that were inaccessible even to the eagles of Rome. Malinaw po, sabi ni Ellen White, ang eagle o yung mga Romano po, yung mga soldier ng Roman Empire, nung pumalibot na daw po yun sa city or sa templo po ng Jerusalem, sabi ni Ellen White, sa panahon po na yun, ang proklamasyon po ng gospel nung panahon po na yun ay nahinto or natigil po. Kasi nga, wala na magpapahayag ng ebanghelyo. Kasi nga, nagsialisa, nagsitakas na po yung mga Kristiyano o yung mga tagasunod po ni Kristo. Kaya nung panahon po na yan, nagkaroon po ng pagtatapos ng proclamation ng gospel po sa bayan po ng Israel or sa mga Hudyo po noong unang siglo po. Nag-end po ang proclamation para po sa mga Hudyo nung panahon na yan. Bagaman nag-close sa provision ng 34 AD, pero nag-continue po hanggang taong 66 AD at nung makita na nila yung sign, nagsialisa na po ang mga totoong Kristiyano po. Nilisa na po nila ang templo ng Jerusalem at ang bayan po ng Jerusalem. At hindi na po sila nag-alinlangan dahil nakita na po nila ang sign na eagle of Rome na siyang abomination of desolation na tinatawag po ayon kay Ellen White, ayon kay Lucas at ayon din sa history po, ayon sa record po ni Josephus noong unang siglo po sa unang katuparan ng Mateo 24 po. Tingnan natin sa next slide kung ano ba yung eagle ng Rome na binabanggit ni Ellen White sa The Great Controversy. Sabi dito, the official standard of the Roman legion o yung mga soldier po ng mga Romano po. When Jerusalem was surrounded was the eagle. Yan po yung gamit nilang watawat na nakikita ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na sign ng abomination po. Kasi yung eagle na yan, titingnan natin kung ano ang connection po niyan dun sa sun god or sa Diyos ng araw ng mga Romano nung panahon po na yan at sa huling araw natin kung paano matutupad sa ikalawang pagkakataon po ang binabanggit na abomination of desolation. Sabi nga, until the year 104, various animals had been on the standard including the bull, the snake, the lion, and the vulture. Bukod sa eagle, madami pa silang mga animal symbol na ginagamit ang Roman Empire na pagkakakilanlan po nila. Pero ang pinaka-primary na emblem or sign po ng mga armies nila ay ang tinatawag na Aquila or yung eagle po na mga Romano po na tinatawag. At yan po yung nakita nilang sign na magre-resulta po ng desolation sa bansa pong Israel. Sa next slide, ano ba yung eagle na simbolo po ng Roman legion? Saan ba ito nakuha ng mga Romano po? Ayon sa kasaysayan, ang eagle po ay standard na emblem ng mga Roman army. Sabi daw sa kasaysayan po, in the year 63 or 63 BC po, nung panahon po ni General Pompey, ito po si General Pompey,
tumungo po siya doon po sa lugar po ng Pergamum or sa lugar po ng Asia Minor. Doon po sa lugar ng Pergamum sa Asia Minor, doon niya po natagpuan yung religion po ng tinatawag na Mithraism o yung relihiyon na sumasamba po sa Diyos ng araw na si Mithra po. At nung si Pompey po, isa po sa naging deboto o mananamba po ni Mithra, isa po sa simbolo po ni Mithra ay ang eagle or ang agila. Kaya ginamit ito ni Pompey na simbolo ng Roman Empire para po ipakita na ang Roman Empire ang pinakamakapangyarihan po na imperyo na hindi po kayang talunin, na gaya po ng agila na hindi kayang talunin, na simbolo ng Diyos ng araw at simbolo din po ng hindi matalo-talo na imperyo po. Yan po ang ginamit po ni General Pompey, kaya kalaunan po ang Roman Empire, ang naging simbolo po niya ay ang eagle na may kinalaman po sa Diyos ng araw na si Mithra sa panahon po na yan. At yan po ang isa sa mga Diyos na sinasamba po ni Constantine nung si Constantine po ay pagan worshipper pa po. Sinasamba niya po ang Diyos ng araw na si Mithra, na kalaunan tinawag po ni Constantine na Diyos Sol Invictus o Diyos ng araw na hindi matalo-talo or invictus sa wika pong Latin. Yan po yung Diyos ng araw na merong simbolo ng agila na ginamit po ng Roman Empire sa panahon ni General Pompey at hanggang sa panahon ng unang siglo na siyang sign ng abomination of desolation na dapat makita ng mga Hudyo sa Jerusalem. At pag nakita na po nila yan, na pumapalibot na po sa Jerusalem at pinasasamba sila sa Diyos po ng araw, kailangan na po nilang umalis at tumakas po sa lungsod po ng Jerusalem at sa sanktuaryo po nito sa Jerusalem. Dahil po ang kasunod po niyan ay pagkawasak po ayon sa hula ni Kristo at ayon sa patotoo po ni na Mark at ni na Lucas po sa kasaysayan. Tingnan natin po sa kasaysayan paano naglipat-lipat ang Diyos ng araw at saka ang symbol ng eagle ni Mithra sa kasaysayan po. Tingnan natin po sa next slide. Paano po nagpalipat-lipat ang eagle symbol na naging simbolo ng abomination of desolation po nung unang siglo. Una po, ito ay si Mithra po ay ang kinikilalang Diyos ng araw sa sinaunang imperyo po ng Persia, na siyang naging Diyos-Diyosan po na mga naninirahan doon sa lugar po ng Pergamum, sa lugar po ng Asia Minor. At si Mithra po, makikita niyo po dyan sa larawan sa Persia, siya po yung tumalo na kinikilalang pinakamagaling na mandirigma at tinalo po niya yung isang bull diyan at sinisimboluhan po siya ng eagle or ng agila po. Kalaunan, kinuha po ni General Pompey ang simbolo ng agila para gamitin niya po sa imperyo po ng Roman Empire. Kaya naging eagle yung watawat na simbolo ng mga armies ng Romano po nung first century nung panahon po ng unang siglo po. Kalaunan, inadapt po ni Constantine yung eagle symbol na si Mithra at binago po niya ang pangalan. Hindi na po Mithra or Diyos ng araw na si Mithra po, kundi ang Diyos ng araw na po sa wikang Latin na tinatawag ni Constantine na si Sol Invictus na may simbolo po ng eagle. Gaya na makikita po natin dyan sa larawan, yung artifact po ni Sol Invictus, yung estatwa po niya dyan, meron pong eagle. Yan po ang ginamit ni Constantine na kalaunan, inihalo niya po sa Kristyanismo na nag-apostasy nung ika-4 na siglo po or nung 4th century po, nung panahon ng apostasy ng mga Kristiyano po. Tingnan natin sa next slide, paano nag-continue po itong eagle symbol ng abomination of desolation po. Mula po sa pagan Rome sa panahon ni Constantine, nailipat po ang simbolo ng eagle at ng Diyos ng araw sa Christianity po. Mula sa pagano, naging Kristiyano po yung mga termino. Mula po sa Diyos ng araw na si Sol hanggang sa naging unang araw ng Sanlinggo ang pagsamba o yung pangingilin po o yung Sunday worship sa panahon po ni Constantine. Nailipat po sa Kristyanismo yung Diyos ng araw sa pamagitan po ng unang araw ng Sanlinggo na ginagawa nilang sacred na day of worship para po sa Diyos ng araw. Nakalaunan, pati po yung simbolo ng eagle ay ginamit po kalaunan ng Papal Rome or ng papacy na simbolo daw po yung eagle ng resurrection
ni Jesus Christ. Makikita niyo po sa Vatican yung eagle na simbolo po ng resurrection ni Jesus Christ sa unang araw. Kaya ganun po nila itinuturing ang first day of the week, ang araw ng mga araw o yung Sunday bilang pag-alala po sa resurrection daw po ni Jesus Christ na sinisimboluhan nila ng eagle. Sa totoo lang, pagano po yon, galing sa pagan Rome na ilipat lang sa Papal Rome sa tumalikod po ng Christianity na naging papacy nung panahon po ng Dark Ages. At yung eagle po na yan, after po sa Papal Rome, kalaunan, nailipat po yan sa mga protestante at sa naging bansa na lupain ng mga protestante po, ang bansa pong United States of America. Kaya hanggang sa ngayon, yan po ang bitbit noong ikalawang hayop sa Revelation 13 na umahon po sa lupa o yung bansa pong United States of America. Hanggang ngayon, yan po ang bitbit po nilang seal or larawan po ang agila po ng Roman Empire o tinatawag nilang Aquila. Same pa rin po ng simbolo yung agila na merong araw at meron pong dahon. Yan pa rin po yung simbolo na dala-dala po hanggang sa panahon po natin ngayon na siyang sign na darating sa inaharap kapag ipinatupad na po ang pagsamba sa unang araw ng Sanlinggo o yung tinatawag na Sunday Law. Yan po ang magiging abomination na magiging sanhi po ng desolation po sa huling araw natin na gaya ng nangyari nung unang siglo po na ipinasamba sa kanila ang Diyos ng araw po na si Mitra gamit po ang simbolo ng agila ng mga Roman armies po na pumalibot sa Roman Empire. At ganoon din sa huling araw po natin, yan po ang gagawin ng ikalawang hayop sa Revelation 13 na ipatutupad po niya ang no buying and selling at ang mark of the beast, yung simbolo ng sun god, yun pong Sunday law, at siya po ang magpapatupad nito ay ang may simbolo ng eagle po, at ito po ay ang ikalawang hayop na sa kasalukuyan ang malaking bansa sa buong sanlibutan na makapangyarihan po ang United States of America. Yan po ang transmission ng eagle symbol po na binabanggit diyan sa Matthew 24 sa historical context po ng katuparan po nito sa dual application ng prophecy po ng Matthew 24. Tingnan natin po sa next slide kung totoo ba na nung unang siglo ay pinasamba sila sa Diyos ng araw sa panahon po na yan. At yan yung dahilan kung bakit tumakas ang mga totoong Sabbath keeper po. Na sinabihan ni Kristo sa Matthew 24 verse 20 na kailangan po na wag po silang wag pong magkakataon sa araw ng Sabat ang kanilang pagtakas po. Kasi nga ang araw ng Sabat ay banal. Pero ang ginawa po ng mga Romano po ayon sa record po ni Josephus Flavius sa War of the Jews sa chapter 3 sa verse 6, paragraph 2, sabi po dito sa aklat, then came the ensigns encompassing the eagle. Ito pang sabi ni Josephus, bitbit po nila yung watawat po na may agila o yung akila ng mga Romano po, na ang sinisimboluhan po ang Diyos ng araw po na si Mitra, which is at the head of every Roman legion po. Nasa bitbit po ng mga Romano po. The king and the strongest of all bird, which seems to them a signal of dominion and an omen that they shall conquer all against whom they march. Yan po yung panahon na pinalibutan po nila ang templo po ng Jerusalem at daladala po nila ang watawat po ng Roman Empire na meron pong eagle na ang sinisimboluhan po ay ang Diyos ng araw na si Mitra na siyang dapat sambahin po at kilalanin ng mga Hudyo po nung panahon po na yan. At ang mga totoong Kristiyano po ay hindi po nakiisa sa panahon po ng pag-declare ng pagpapasamba sa Diyos ng araw diyan sa panahon po na yan. Kundi, nung makita na po nila ang sign po na yan, ang sabi ni Kristo, kailangan na po nilang magsilikas po. Kasi yan po ang sign ng abomination kapag sila po ay nakiisa sa abomination po or kasuklam-suklam po na pagsamba sa Diyos po ng araw nung panahon po na yan. Kaya pinalikas na po sila ng Diyos ang mga totoong Sabbath keeper po laban po sa Diyos ng araw ng mga Romano na ipinasamba po sa mga Hudyo nung unang siglo po na kanilang pinalibutan ang templo po ng Jerusalem po ayon po sa kasaysayan. Tingnan natin sa next slide sa patotoo pa ni Ellen White po sa The Great Controversy sa page 30. Sabi ni Ellen White, after the Romans under Cestius had surrounded the city,
They unexpectedly abandon the siege when everything seems favorable. Sabi diyan ni Ellen White, pinalibutan daw po. Pagkatapos na ang mga Romano daw po, sa pangunguna po ni Cestius, nung pinalibutan nila ang Jerusalem po, ang lungsod ng Jerusalem at ang templo po. Ang sabi po ni Ellen White, hindi po inatake agad ng mga Romano ang lungsod, kundi ang sabi, when the Roman general withdraw his forces without least apparent reason, bigla pong nagsialis o umatras po ang pwersa ng mga Romano ng walang dahilan. Kumbaga, ang Diyos po ang may kontrol ng takbo ng kasaysayan po. At sa tulong po ng Panginoon, hindi pa po nawasak ang templo, kundi pinigilan po ng Panginoon na bumalik or umatras po ang puwersa ng Roman Empire sa Jerusalem upang mabigyang daan po ang pagtakas ng bayan po ng Diyos na nakita nila yung sign po ng Roman armies na pumalibot. Kumbaga, nagbadya lang po na darating na po ang pagkawasak. Pero hindi pa po yung pagkawasak, kundi sign po yun para po makapag-prepare ang bayan po ng Diyos na makaalis po sila nung makita na po nila ang sign ng Diyos ng araw na eagle po or yung agila na nasa watawat na mga armies na pumalibot po sa Roman Empire. Kaya pinigilan po ng Diyos na wag pong sumalakay muna ang Roman Empire, kundi nakapalibot lang o babagabagin po ang Jerusalem or ipipersecute lang sila pero hindi pa pagkawasak sa panahon po yun. Kaya nagkaroon muna ng persecution bago po ang total destruction po ng temple ng Jerusalem. Kaya nakatakas po ang mga Hudyo nung panahon po na yun. Naganap po yan taong 66 AD po sa kasaysayan. Nakalikas po ang mga Hudyo sa Judea at sa Galilea po. Nakatakas po sila paalis ng lungsod ng Jerusalem. Pero yung mga Hudyo na katulad ng mga Pariseyo na hindi kinilala si Kristo, nanatili po sila sa loob po ng templo kasi nga hindi sila naniniwala sa sinabi ni Kristo. Lalo na yung nakasulat sa Mateo 24 na hindi nila pinakinggan ang warning ni Jesus Christ po sa bayan po ng Israel na nag-apostasy po or sa mga Hudyo na nag-apostasy nung panahon po na yan. At tingnan natin po sa next slide pa po yung sinasabi ni Ellen White na sa The Great Controversy kung totoo bang nangyari yan sa history. Ito po ang record po ni Josephus sa chapter 2 sa verse 19 sa paragraph 7 sa record po ng history noong unang siglo. Sabi ni Josephus, without having received any disgrace, si Cestius ang tinutukoy, sabi, retired from the city without any reason in the world. Yung sinasabi ni Ellen White na umatras ang mga Roman armies, na record din po yan ni Josephus sa history. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Ellen White na nangyari sa kasaysayan. Pinatunayan po yan sa history ni Josephus na umatras po ang puwersa ni Cestius nung pinalibutan po nila ang templo ng Jerusalem po. Umatras po sila. Bakit kaya sila umatras? Kasi nga po, ang Panginoon po ang may panukala na hindi pa po panahon para mawasak po ang templo, kundi sign pa lang yun na makita ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na malapit na pong mawasak ang templo po ng Jerusalem. Dahil po sa abomination o yung gagawin ng pagpapasamba po sa araw, sa Diyos ng araw ng Romano po, na si Mitra na may simbolo po ng eagle nung panahon po ng unang siglo. Nung matanaw na po nila yun, pinigilan ng Diyos ang pwersa ng Roman Empire at ng mga Roman soldier at nakatakas po ang bayan po ng Diyos, yung mga totoong Kristiyano na mga Sabbath keeper. Pero yung hindi naniwala, na natili po sila sa templo ng Jerusalem, pinagtanggol nila ang templo po ng Jerusalem at sila po ang mapupunta sa pagkawasak na binabanggit ni Daniel at ni Kristo po na desolation po. Sa next slide, tingnan natin kung ano yung sinasabi, yung based doon sa binasa natin sa The Great Controversy at doon sa record ni Josephus. Sabi nga dito, they were then pursued by the Jews who thought that God had miraculously intervened. Ang Diyos po ang namagitan po kung bakit po hindi agad lumusob ang mga Roman armies noong taong 66 AD, kundi pinigilan po ng Diyos na mawasak ang templo muna, kundi usigin lang po ang bayan po ng Diyos nung panahon na ito, i-persecute lang sa panahon po at makita nila yung sign ng tinatawag na abomination na magiging sanhi ng desolation. Ang Diyos po ang nagsasabi, na sabi nga, we told you that God would deliver us from our enemies. Layunin po ng Diyos na wag pong mapahamak ang mga totoong
mananampalataya po ni Kristo na mga Kristiyano nung unang siglo po na yan. Kaya pinigilan po ng Diyos ang Roman Empire na wasakin muna ang templo noong taong 66 AD, kundi magpakita lang sila ng sign, yung tinatawag na abomination o yung pagpapasamba sa Diyos ng araw na si Mitra na mayroong simbolo ng eagle nung panahon po na yan. At tingnan natin pa sa next slide pa po, sabi ni Ellen White pa rin sa The Great Controversy. Sabi niya po dito, but God's merciful providence was directing events for the good of His own people. Malinaw po, ang Diyos po ang nasa likod kung bakit hindi agad sinalakay ng mga Romano ang templo po ng Jerusalem. Kundi ang sabi, the promised sign had been given to the waiting Christian, and now an opportunity was offered for all who would to obey the Savior's warning. Malinaw po, ang purpose po ng Diyos kung bakit pinapunta ang puwersa po ni Sestius sa palibot ng Jerusalem upang makita po ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano ang sign po ng abomination of desolation na binabanggit ni Kristo. Kaya yan ang nangyari. Pero ang purpose po ay hindi pa po para mawasak, kundi ipakita lang ang desolation na gagawin po ng Roman armies po. At yun po yung pagpapasamba sa Diyos ng araw. At yun yung panahon para po tumakas ang mga totoong Kristiyano po. Nung makita na po nila ang tinatawag na sign or mark na magbababala po sa kanila para makalikas po sila kapag darating na po ang pagkawasak sa ikalawang pagsalakay po ng mga Romano po sa darating na year 70 AD nung panahon po ng unang siglo po. At tingnan natin sa next slide. Ano yung sabi ni Kristo? Nung makita na po nila ang abomination of desolation o yung pagpapasamba po sa Diyos ng araw at yung agila na dala-dala na watawat na mga armies. Basahin po natin ang Mateo 24:16 to 18. Ano po ang gagawin nila kapag nakita na po nila ang abomination of desolation po ayon sa verse 16 to 18 po. Ang sabi dito, then let those who are in Judea flee to the mountains. Yan na po yung panahon. Nung pigilan po ng Diyos ang pwersa ng Roman armies at nung makita na po nila ang pagpapasamba sa Diyos ng araw na si Mitra at yung eagle na simbolo, ang ginawa po ng mga Kristiyano po ay sila po ay tumakas na po. Yung mga nasa Judea, tumungo na po sila doon sa mga burol or kabundukan. At yung iba, tumungo po sa Galilea po, sa malayo po sa sentro ng Jerusalem upang hindi po sila mapasama sa pagkawasak na tinatawag. Kaya ang sabi, wag na daw pong bumalik sa kanilang tahanan kung meron pa man silang babalikan, wag na silang bumalik doon sa Jerusalem. At ganoon din, wag na rin silang bumaba kung sila po ay nasa kanilang bubungan, sabi diyan. At ganoon din yung nasa bukirin, wag na pong bumalik para kumuha ng damit or kasuotan po. Kasi nga, panahon na po yun ng tinatawag na paglikas o tinatawag na country living sa panahon po ng sign nung makita po nila ang abomination of desolation. Tingnan natin po sa next slide yung chart kung paano natupad po yan noong unang siglo, yung first fulfillment o ang unang katuparan po ng Mateo 24 po. Yan po yung nangyari noong unang siglo. Makikita natin sa timeline po, taong 66 AD, nagpakita po ang abomination of desolation, yung pagpapasamba sa araw, yung eagle. Pero po umatras ang Roman armies kasi pinigilan po ng Diyos. Yung mga Kristiyano po nung panahon po na yan, nagsitakas na po sila sa kabundukan nung panahon sa Judea at sa ilang bahagi po ng Galilea. Pero yung mga Hudyo na hindi nananampalataya kay Kristo, nanatili po sila sa templo ng Jerusalem at ipinaglaban nila ang kanilang templo na naniniwala sila na meron na yun na sila pa rin ang bayan po ng Diyos. Kaya yung mga Hudyo na naiwan po sa templo ng Jerusalem, pagdating po ng taong 70 AD after po ng 3.5 years or 1,260 days na literal, pagpatak po ng 70 AD, sumalakay po uli ang Roman armies. Yung eagle po, bumalik po at yun na po sa pangunguna na po ni Titus. At sinalakay po ni Titus ang templo ng Jerusalem at nawasak po. Sinunog po ang buong templo po ng Jerusalem at lahat po ng mga Hudyo ay nalagas po sa lungsod ng Jerusalem at lahat ng mga bangkay po nila ay sinunog at itinapon po sa libis po ng Gehenna
nung panahon po na yan sa labas po ng templo ng Jerusalem. At nawasak po ang templo ng Jerusalem po taong 70 AD. Natupad po ang hula ni Kristo. Natupad ang hula din ni Daniel sa Daniel 9 na mawawasak po ang sanctuary at ang city po ng Jerusalem po. At ayon po sa record po ni Josephus noong first century, ang na-record po niya na nalagas na namatay na mga Hudyo po ay umabot po sa 1.1 milyon na mga Hudyo po ang inubos po sa templo ng Jerusalem at giniba po ang buong templo ng sanctuaryo ng Jerusalem po sa pangunguna po ni Titus po na sumalakay nung salakayin po nila ang Jerusalem po. At karamihan po ng Hudyo ay naubos po. Pero yung mga Kristiyano na nakatakas nung taong 66 AD, hindi po sila napasama sa pagkawasak, kundi sila yung nag-continue na naging Kristiyano po hanggang sa ngayon. Kaya mapalad po. Kung wala pong Kristiyanong nakinig noon, baka walang Kristiyano ngayon. Pero dahil po may mga totoong Kristiyano na nakinig kay Kristo, nakatakas po sila sa panahon ng pagkawasak sa taong 70 AD. 66 AD, tumakas na po sila kasi nakita na po nila yung sign, yung abomination of desolation. After ng 3.5 years, dumating na po ang pagkawasak po sa templo ng Jerusalem at naubos lahat ng mga Hudyo na hindi po nanampalataya kay Kristo, na nag-apostasy po na mga Hudyo po. At ang resulta, sila po ay napunta po sa judgment, ang pagkawasak po ng templo ng Jerusalem po. Yan po yung nangyari ng unang siglo. Ang tanong, paano naman yan matutupad sa huling araw, sa ikalawang katuparan po ng Mateo 24 sa huling araw? Paano yan matutupad? Same din po ng pattern, same po ng event, same ng pattern kasi same po ang Mateo 24, iisa po ang katuparan pero dalawa po ang kinatuparan. Iisa ang prophecy pero dalawa ang kinatuparan po. Tingnan natin sa next slide. Paano nangyari yung paano matutupad sa huling araw yung nasa Mateo 24 na nangyari sa mga Hudyo nung unang siglo po. Ayan po yung sign or abomination of desolation na dapat po nating makita. At pag nakita na po natin yan, yan na po yung panahon na kailangan na po nating mag-country living or umalis na po sa holy place at sa lahat ng city sa panahon po ng persecution, sa panahon ng makita natin ang abomination na gagawin po ng modern day eagle po sa huling araw natin. Kung makikita natin sa Second Temple, yan po yung first century, yung mga Romano po, yung eagle na sumalakay po at pinasamba po nila ang mga tao sa Diyos ng araw po ng Roma na si Mitra. At si Mitra po ay isa po sa mga triad gods or trinity gods po ng Roman Empire. Kalaunan lumipat kay Constantine yung konsepto ng Diyos ng araw naging Sunday, at kalaunan itong Sunday yung first day of the week na naging pinakasentro ng Diyos ng araw po ni Constantine. Kalaunan po pagdating sa panahon ng medieval o panahon ng Dark Ages po, diyan na po dineclare yung sunod-sunod na mga Sunday law, iba-ibang batas po na may kinalaman sa Sunday at sa doctrine ng Trinity po na na-develop po sa kasaysayan po. At nung panahon na yan, ang eagle po sa medieval or sa Dark Ages po ay ang European armies o yung European is nation po nung panahon po ng persecution sa Dark Ages po. At ang image po, ang mark po ay ang Sunday law ng Dark Ages at ang doctrine ng Trinity po. Yun po yung sign ng abomination na ginawa ng nagtalikod na Kristyanismo ng Dark Ages na mauulit po sa modernong panahon po natin ngayon, na ang magpapatupad naman po ng Sunday law at kasama po yung doctrine ng Trinity ay ito pong ikalawang halimaw sa Revelation 13. Ito po ay ito po ang new Roman power at ito po ang may dala ngayon ng simbolo ng eagle at yan po ang United States of America. Kaya sa Amerika po, sabi ni Ellen White, matutupad ang National Sunday Law na tinatawag po. At kapag nakita na po na natin ang National Sunday Law sa Amerika, yun na po yung panahon na magi-start na ang persecution at panahon na rin ng paglikas po, paalis sa holy place. Sabi po, kagaya nung nangyari nung first century, na pag nakita na nila yung sign, sinasabihan ni Kristo na sila po ay magsitakas na po sa country living, mag-country living na po sila o malayo na po sa syudad ng Jerusalem kasi mawawasak po
ang city ng Jerusalem. Ganon din po sa huling araw natin. Kapag nakita na po natin ang National Sunday Law, panahon na po para lisanin ang city po. Kasi mahihirapan tayo sa daw buying and selling sa lahat po ng syudad sa hinaharap. Kaya kailangan na pong lisanin kapag nakita na natin ang sign ng gagawing kasuklam-suklam ng Kristyanismo po. Yun po yung pag-declare ng Sunday Law kasama yung doktrina po nilang Trinity na kasuklam-suklam din po o abomination na tinatawag po na magiging sanhi ng pagkawasak po sa pagbabalik ni Kristo po or sa pitong salot na darating po na siyang desolation o pagkawasak na pandaigdigan na po ang mawawasak at hindi na po kagaya noon na templo lang ng Jerusalem ang nawasak, sa huling araw po buong sanlibutan ang mawawasak po ng pitong salot na daraan po o ang kagalitan po ng Diyos na ibubuhos po sa sanlibutan. Sa next slide, yung panghuli po, sabi dito, ito yung conclusion tungkol sa abomination of desolation. Sa huling araw po natin. Pag nakita na natin po, sabi nga dito, thus kaya, if we see the National Sunday Law in America, that is the time to flee and prepare for the persecution in no buying and selling. The National Sunday Law is the abomination of desolation when the world forcing to honor the sun god in Sunday po. Same po. Yan po ang tinatawag na abomination of desolation. Kapag wenersa na po tayo na pasambahin sa Diyos ng araw gamit po ang Sunday Law o yung batas po na may kinalaman sa araw ng linggo at sa Trinity God na doctrine po ng papacy at ng ibang protestante po. At yan po ang sign. Pag nakita na natin yan sa bansa pong Amerika, yung may eagle sign, at yun na po yung time na kailangan ng lisanin ang lahat ng city kasi nga po, persecution po yan sa no buying and selling. Mahihirapan tayo sa pagbili at pagbenta. Kailangan na pong tumungo sa country living po, sa panahon po, na makita natin ang sign ng abomination of desolation. Yan din ang bili ni Kristo sa huling araw. At ang sabi ni Kristo, huwag pong tatakas sa araw ng Sabat. Kasi Sabat po ang seal of the living God. At ang kabaliktaran naman ito, ang mark of the beast, yung Sunday, na ang ino-honor po ang Sun God na Trinity God po ng Roman na mga Romano po. Hanggang ngayon buhay ang prinsipyo ng Roman, pati yung eagle buhay hanggang sa huling araw yung simbolo po. Dala-dala po ang power ng Roman na mga Romano po. Pero in symbolic term na po sa modernong panahon po. Kaya kapag nakita na po natin ang abomination of desolation na National Sunday Law, ang kasunod na po niyan ay ang pagkawasak po, ang pitong salot na darating po sa sanlibutan po natin. Ang kagalitan po ng Diyos or judgment po na ibibigay sa Babylon or sa spiritual Babylon po sa huling araw. At yun lang po at sana nakuha natin ang tungkol sa abomination of desolation. Dual yung application at kung ano yung nangyari sa mga unang Kristiyano sa panahon ng mga Hudyo, ganon din po ang mangyayari sa huling araw po. Merong nakalikas, meron ding makakalikas sa huling araw. Nalabi lang din po. At kung hindi tayo makikinig sa mensahe dito sa Mateo 24 na patungkol sa abomination of desolation, baka matulad tayo doon sa mga Hudyo na nasunog sa pagkawasak po ng templo na ang umabot po ay 1.1 milyon na mga Hudyo po ang nawala, ang nalagas po dahil po hindi sila nakinig sa sinabi po ni Kristo. Ganon din sana tayo, makinig tayo sa binabanggit ni Kristo na warning sa darating na pagkawasak po sa huling mga araw po na ito. At yan po ang babantayan natin gamit ang sign ng abomination of desolation kapag nakita na natin na nagdeklara ang eagle ng National Sunday Law po sa hinaharap po natin. At panahon na po yun para umalis sa lahat ng lungsod at wag na pong babalikan ang mga dapat pang balikan sa lungsod po. Yun ang sabi sa Mateo 24 sa verse 16 hanggang verse 18 po. Yun lang po at marami pong salamat. May part 3 pa po yan. Okay, thank you so much, Brother Bernard, sa inyo pong pagpapaliwanag about sa ating pong topic sa gabing ito. At pinabati po natin ang ating pong mga sumusubaybay. Diyan po kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo.
magandang gabi din po, Sister Vicky. Ganun din sa ating pong masigasig na kapatid, Brother Nimrod Meloria Piral. Good evening po. At sa ating pong kaibigan, Sister Victoria Vanessa Makadat, siguro anak ni Pastor Makadat sa Masbate. Sa ating pong mga nag-share, maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi ng ating pong live stream. At kay Sister Judith Abali, good evening. Magandang gabi po, Sister. Regards po dyan sa may Pilar Sorsogon. So kay Brother Roel Paghunasan, good evening, brother. So kay Brother Jose Pellegrina, Brother Sal, good evening po. At sa lahat ng sumusubaybay, magandang gabi po sa inyong lahat. At wala naman pong tanong, Brother Bernard, na ate pong nakikita. So, kay Brother Joel Suerte is watching, magandang gabi po. So sa lahat ng ating pong mga kapatiran, lalo tigit sa ating pong kapatiran dyan sa may tinglang lang sa may parting Cavite, dyan sa may Carissa, kay Sister Milima Hakusalim, magandang gabi po, Sister, sa inyong lahat dyan. Regards po sa ating pong mga kapatiran natin dyan sa may Carissa. Wala na po namang tanong, Brother Bernard. Siguro proceed na tayo sa ating pong closing prayer. Sa inyo po, brother, ang panalangin. Para po sa pagtatapos ng atin pong pagtalakay sa gabi ito, tayo po ay manalangin po para sa closing prayer po. Amang banal, muli po narito po kami lumalapit po sa inyo pong harapan at sa mga gabing ito po ay kami po ay nagpapasalamat na amin pong tinalakay ang patungkol sa Mateo 24 at ganun din sa mga nakikinig at nanonood po sa gabing ito. Nawa po ay patuloy po silang palakasin sa kanila pong spiritual at sa physical man. Bigyan po sila ng kalakasan at maunawaan din po nila ang mga bagay sa mga huling araw upang makapaghanda sa darating na pagkawasak at maging handa kung makita na po ang sign ng abomination na makita po ayon sa hula ng Mateo 24 at maging makahanda po sa inyo pong nalalapit po na pagbabalik. At ganoon din po sa lahat po, patuloy po na ang inyo pong biyaya ang dumaloy sa bawat isa at ang inyo pong dakilang presensya po ang sumaamin or sumakanila po sa bawat isa po at patuloy po na bigyan ng kalakasan ang bawat isa po. At ganoon din po ang sa aming lahat kung kami man po ay kinasumpungan ng mga pagkukulang, mga pagkakasala sa isip man, sa salita at sa gawa, nawa po ito po inyo pong patawarin. At ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling at dinadalangin po sa pangalan ng aming personal na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Alright, maraming salamat, Brother Bernard. Huling mensahe po sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay, Brother Bernard, at ganoon din sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid na nag-share sa ating pong live tonight. So, i-follow niyo po ang ating pong Facebook page, ang Alamin Natin and The Last Trumpet, at ganoon din sa ating pong Facebook account, no? Jbelts. So, huling mensahe, Brother Bernard. Ayun po, maraming salamat po at magandang gabi din po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa gabing ito at may part 3 pa po yan sa kasunod. Yes po. Hanggang makarating tayo sa second coming po. Sinusunod-sunod po natin yung Mateo 24 po. Pinag-iisa-isa natin. Kaya
antabay lang po tayo at kung hindi natin nasusundan, balikan lang po natin yung part 1 at itong part 2 po at may part 3 po sa sunod na pagtalakay po natin. Yun lang po at magandang gabi po. Okay po, salamat Brother Bernard. At yun ay part 2 pa lang mga kaibigan at mga kapatid, at sang-ayon po sa ating pong napakinggan. Mayroon pa pong part 3. Ano po, at kung sakaling meron kayong mga i-request na topic, pwede rin pong mag-request kayo ng ating pong itatopic. Yun po, mga kaibigan at mga kapatid, salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. At sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng aking pong nag-iisang partner sa Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard Marinda, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, at Calabarzon area, Pastor Roel Batuto, at Norte area, Pastor Dante Banda. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.